Ginawa natin ng mas detalyadong video pa itong ating chili garlic na kung saan mas inimprove po natin, mas binalanse po natin yung anghang doon po sa lasa ng bawang at kumpleto po ito pati full costing sa bandang dulo ng ating video nang sa ganon pwede nyo po itong gawing pang negosyo. Dito po sa amin, bumibili na ako ng mga nakabalat na bawang, hinuhugasan ko lang po itong mabuti, kasabay po ng ating sili, tinatanggal ko naman po yung pinakadulo, inaalis rin po natin yung mga parteng hindi magaganda, then patutuyuin po natin ito sa isang malinis na kitchen towel, pwedeng hiwain ng maliliit or i-food processor, nakadepende na po ito sa inyo. Nakadepende po ulit ito sa inyo, pero sa akin ang gamit ko po ay vegetable oil. Para lang po sa karagdagan yung idea, sa mga supermarket na bibili po ito ng 205 pesos, 2 liters. Yung mga nasa palengke naman po na nakalagay sa 1.5 bottle na tinatawag na mantikang linaw ay 100 pesos, 1.5 liters naman po. Dito po sa ating pagluluto, sasabihin ko po yung lakas ng apoy, pati na rin po yung oras, nang sa ganon may karagdagan po ulit kayong idea. Sa ngayon po, naka-high heat po yung ating kalan. Kapag mainit na po ito, ilagay na po natin yung ating sili. Then, niluto ko po ito ng 25 minutes habang minsanang hinahalo. Makalipas po yung 25 minutes, ganito na po yung sili natin ngayon. Idadagdag na rin po natin yung ating bawang. Pero bago yan, dapat po hinaan nyo muna yung lakas ng apoy sa low heat nang sa ganon maiwasan naman po natin yung pagkulo ng biglaan ng ating pong mantika. Then kapag nailagay na po natin lahat ng bawang, lakasan na po ulit natin ito sa medium-high heat. Pero reminder lang po ha, nakadepende pa rin po yung lakas ng apoy sa kalan na gamit nyo, especially dun po sa mga industrial na kalan, mas malakas po yung apoy nun. Kung napapansin nyo ngayon, parang dry at kulang sa mantika itong ating niluluto, huwag po kayong matetempt na magdagdag ng mantika dahil maya-maya lang mapapansin ninyo na lalabas na po yung oil na ating ginagamit. Bali, after po nating mailagay yung bawang, naka-medium high heat po tayo ng 20 minutes. Then, hininaan na po natin ito sa medium heat. Nagdagdag pa po tayo ng oras ng ating pagluluto ng 10 minutes. Magiging ganito na po yung resulta na katulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, lalabas po uli yung mantika na ating inilagay na, then maglalagay na po tayo ng ating mga pampalasa. Kapag nailagay na nga po pala natin yung bawang, patuloy na po tayo sa paghahalo nito at siguraduhin pong nakakayod hanggang sa pinakailalim nang maiwasan po itong masunog. At kung mapapansin nyo rin po na medyo mas madaling masunog yung inyong niluluto, pwede nyo pa pong hinaan yung lakas ng apoy doon po sa sinasabi ko. Para lang po may basihan kayo sa lakas ng apoy na gamit ko, ang gamit ko po ngayon ay super kalan. Ang lakas pa rin po ng apoy natin dito ay medium heat. Then after po nating mailagay lahat ng ating mga pampalasa, lulutuin po natin ito ng 5 minutes. After nyan, hihinaan na po natin yung lakas ng apoy sa low heat dahil ngayon maglalagay naman po tayo ng suka. Ito na po yung magsisilbi nating natural preservatives at tutulong para magtagal po itong ating chili garlic na aabutin po ng ilang buwan. Sa ngayon po, hayaan natin ito ng 5 minuto nang hindi ginagalaw hanggang sa tuluyan pong maluto yung suka. Mag-evaporate po yung maasim na lasa at maiwan po yung masarap na flavor nito. Again, ang lakas na lang po ng apoy natin dito ay low heat nang sa ganon hindi naman po ito masunog. After nyan, haluin na po natin ito. Lutuin na lang po for another 5 minutes. Total of 1 hour and 10 minutes po lahat yung ating cooking time or 70 minutes. Palamigin bago po natin ito i-repack. Dito po ang gagamitin ko ay 150 ml na jar. Nabibili po ito sa mga palengke at online store. Sa online store po, nabili ko po ito ng 12 pesos ang isa. Kasama na po yung shipping fee. Bawat jar po, 150 grams yung pinakalaman. Hindi po natin sinama sa timbang yung pinakalalagyan. And charan! Heto na nga po yung ating chili garlic na makikita niya naman po purong-puro ang laman ng bawat jar. Pwede po kayo magpagawa ng sarili nyong sticker nang sa ganon may pangalan po yung inyong business at mas madali po kayong magkaroon ng mga suki. Then, yung thank you sticker naman po na nasa pinakaibabaw, nabili ko naman po ito sa online store, 8 pesos lang, 100 pieces na. Large naman po yung size ng plastic sealer na ating ginamit. Ito po ay para mas makasigurado tayo na talaga naman pong sealed itong ating chili garlic.
Bukod nga po pala rito sa ating chili garlic, nagbebenta rin po ang inyong Mommy Loves ng bagoong. Gusto niyo po bang i-share ko ulit ito sa inyo? Nang sa ganon, mas updated po yung mga presyo at yung ating full costing. Pero sa ngayon, para sa karagdagang idea kung paano po tayo magpipresyo nitong ating chili garlic, ibibigay ko na po yung ating full costing. Basihan nyo lang po ito. Nakadepende pa rin po kasi sa bawat lugar yung mga presyo ng ating mga bilihin. Para lang po may idea kayo sa magkano po yung inyong posibleng kitain. Ganun na rin po sa inyong magiging puhunan.